Gandang araw po, Monchi Agaw Santos ng Coolboys TV Channel. Ang inyong tagapagkwento ng kwento nyo, kwento ko. Ngayon po, samahan nyo ako at ibabahagi po namin sa inyo ang istorya ng isang kaibigan at kapatid natin sa industriya ng musika at industriya ng pelikula. Walang iba kundi si Jograd De La Torre, isang singer at comedian actor po. Alamin po natin ang kanyang istorya. Samahan nyo po ako. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gamal sa kwalta. Tigilan nyo na ang mag-chiting-chiting, pagkat kayo na ay booking-booking. Huwag galit sa pera, baka kayo makarma. Yeah, lagi na lang nako-compromise, kahit gusto pa ng extra rice. Ang kita'y maliit, laging kapos sa budget. Ako ay nabubwisit. Shit! Bakit pa tayo'y naghihirap habang ang iba'y nagpapasarap? Kahit anong sikap hanggat may mga kurap na ang business nila ay crime. Kukurakot sila doon sa left, kukurakot din doon sa right. Magdasal tayo, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gahaman sa kwalta. Tigilan nyo na ang mag-chiting-chiting, pagkat kayo na ay booking-booking. Huwag galit sa pera, baka kayo makarma. Bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo'y huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gaman sa kwalta. Tigilan nyo na ang mag-chiting-chiting, pagkat kayo na ay booking-booking. Huwag galit sa pera, baka kayo makarma. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gahaman sa kwalta. Tigilan nyo na ang mag-chiting-chiting, pagkat kayo na ay booking-booking. Huwag galit sa pera, baka kayo makarma. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gahaman sa kwalta. Simula, minahal ka at sinamba. Ba't pa iyong iniwan? Ako'y pangit ba at masama aking mukha? Kaya iyong pinalitan. Hindi ba ako gwapo? Hindi ba ako macho? Mukha
leyon. Bigyan mo kong rason. Huwag uminom ng lason. Anong rason? Huwag akong tumalon sa balon. Bigyan mo kong rason. Huwag pasagasa sa pison. Pasensya sa aking mukha, dala-dala ko noon pa. Bigay ng aking ama't ina. Bigay ng aking ama't ina. Magulang ko ay kapwa cute, ngunit ako'y nagmana doon sa manghihilot. Doon sa manghihilo. O hindi ba ako gwapo? Oh, oh, Hindi ba ako macho? oh, oh. Hindi ba ako tao? Tao po ako. Hindi ka tao. Bigyan mo kong rason, huwag magpakain sa leyon. Bigyan mo kong rason, huwag uminom ng lason. Anong rason? Huwag akong tumalon sa balon. Bigyan mo kong rason, huwag pasagasa sa pison. Huwag pakain sa leyon. Huwag kumain ng sabon. Sila. Yeah. Meron Ang akong alam. atmosphere natin ay para tayo na sa Paris. Paris. You know Paris? Yes. In Paris, so many beautiful lakes. Saan? Sa Paris? Ano ka Paris? Tingnan mo, palibasa hindi ka nakapunta sa mga lugar na ganyan. Hindi, Kuya Jones, nakapunta na ako dyan. Sa bandang Bulacan. Hindi, nakapunta na ako dyan. Actually, hindi, iwan ko kung maniwala kayo dun sa Friends. Merong isang show na meron din dito. Sa Friends. Anong show? Sa live show, Lotlos and Friends. Palagay ko ito si Jograt, hindi pa kontento rito sa Superstar. Gusto niya pang mapasok din sa Lot Lot and Friends. Suspecha ko nga, yun ang ibig sabihin ni Oh, pwede ka Jogo. naman mag-transfer doon dahil si musical director na natin Yun nga dito eh. Si, Oo nga naman, Jogi. Sino si Richard Merck? Richard Merck. Si Kuya Richard andyan. Well, you can choose anytime, Jograt. Actually, Pwede Kuya kang Jones, mamili kung gusto mo na sa Lot Lot and Oo, Friends oo. o kaya dito sa Superstar. Kung Nako. gusto mo na doon, medyo nagdedelikado pa Kuya Germs dahil magpapaalam pa tayo kay hindi siya tatanggapin. Hindi rin tatanggap. Umiiling yung anak ko. You know, one Napansin thing... mo, Kuya Germs, ang buko. Yes. Believe ako sa buhok mo. Alam mo, kung titignan niyo pagmamasdan si Jograt sa buhok, pambagets talaga, no? Bagets. Thank you, Kuya Germs. Thank you. Bakit? Pero pag bumaba ka na ng pinandown mo ang mukha, tumatanda na kagad si Jograt. Nagkakaedad na kagad. Kaya kailangan yung buhok niya, kailangan laging mukha siyang baget. Hanggang dito lang yung kanyang pan-Dutch Entertainment. Dito, Dutch Entertainment siya. Pag bumaba na rito. Pero hindi ako halatang nito, Ano? 17 anyos. Hindi Kuya Germs, Yes. bago ko makalimutan, nais ko nga palang i-congratulate yung anak ko, si Balot, sa napakatagal na, ibig sabihin, napakagandang show. At habang tumatagal, lalong gumaganda yung kanyang show, Lot Lot and Friends. Alam mo, basta ang isang show, ginagawa mo mula sa puso, bibilang ng taon yan. Proven naman itong Superstar 20 years. Hindi ba? 20 years. Isipin mo na lamang. So, si Lot Lot, pati na yung mga gabay niya dyan, alam na nila na kailangan din bumilang ng taon yan. Ganun lamang. Ito, si Jograt. Ilang taon ka na rito? 3 years na. Ha? 3 years na, Kuya Germs. Magti 3 years. So, bumibilang na siya ng taon. Matagal na, 3 years, para bang, Napagtiisan nyo rin ako. para matagal na talaga, Pwede kaya natin pag-usapan to? Pero, Jograd, now the atmosphere kanina is about like Paris. Paris? Do you know anything, or any songs in Paris? Mga Paris song? Paris Yeah. song? Yeah. May isa alam ko yung yung French songs na yung Friends in Love. Anong ole, ole? Yan? Hindi naman na French songs yan. Wala akong alam. Alam ko na yung mga Madame was Wal ba yun?
No, you know when you sing I love Paris every morning. Tanda na talaga. Wala ka Ay, tinuro sa akin ni Alvin yan, yung ating director eh. Teka muna, ngayong araw na to, hindi pala araw to ngayon. Linggo ngayon. Today is Sunday. Gabi. Mm. Ngayong gabing to, Mm. di ba madala sa Superstar, kagaya nila, sino ba mga nagumpisa sa Superstar? Yung mga nakilala mga singers, Rico Puno, Gary, Martin Rivera, marami pa. Gandang hapon po. Si Monchi Agabao Santos po muli sa Cool Boss TV channel sa programang Kwento Nyo, Kwento Ko. Ngayon naman po, mapag-uusapan natin ang isang kaibigan na nakilala rin po sa larangan ng industriya ng musika at pelikula. Sa nakakaalala po sa inyo at nakakilala po sa kanya, ito pong taong to ay naging sidekick at naging host po ni Nora Honor sa programa niyang Nora Superstar. Kung sino man po ang nakakilala sa kanya, siya po ay si Mr. Jograd de la Torre. Ito po, nakasama ko po ngayon si Jograd upang makapanayan po natin at maibahagi niya sa atin ang kwento niya. Andito po tayo ngayon. Sa tabi ko po, andito po si Jograd de la Torre. Jo, kamusta? Ganda hapon sa'yo. Magandang hapon. Magandang hapon sa inyong Kamusta? lahat. Sana naalala nyo pa ako. Naalala mo pa ako pala? Siyempre. Baka hindi na ha. Tagal nang wala tayo sa Siyempre. showbiz. Oo. Ang zombies tayo ngayon. Hindi kita makakalimutan, ikaw pa. Kamusta na, Jo? Ito, gaya ng dati, hindi man tayo nagbabago ng panahon. Oo. Tayo as Jograd, gan pa rin. Kamusta yung buhay mo ngayon? Yung mga nakaraan mo sa pelikula, anong pwede mo ibahagi sa amin? Mga nakaraan sa pelikula, kasama mo si Nora Honor. Para dun sa mga hindi na ako naabutan, mga kabataan, mga Oo. millennials. At si Tito Jograd nyo ay dating co-host ni Ate Guys, Superstar. Nakilala tayo, tayo isang stage actor. Actually, doon ako nakilala sa stage actor sa CCP, Buluwagang Gantimpala. Ang CCP, tatlo yan. Main Theater, Little Theater, at Buluwagang Gantimpala. Doon ako nakilala sa Buluwagang Gantimpala. Ni Nestor Torre naka-discover sa akin at pinanood ako ni Johnny Manahan at ginis ako ni Johnny Manahan sa Channel 2 at nakita ako ni Direk Alwin ng Superstar. Kinuha ako at doon nagkumpisa ang aking career nung nag-guest ako kay Ate Guy. At tayo sumikat, nagkaroon tayo ng solo movie, yung Okling. Kasama ko doon si Aurora Sevilla at saka si Francis M. Magaluna, ang aking sidekick that time. Kasama ko rin si Rubiloso. At marami tayong mga exposure sa movies na sinamahan na mga sidekick lang, ganun. At nagkaroon tayo ng sariling TV show, yung NPA, No Permanent Address, kung saan ako ang sumulat, ako ang director, ako ang artista, at ako lang din po ang nanonood. Anong channel yun? Channel 9. Channel na. Sabi ko na, ako lang nanonood eh. Hindi, kasi naiiwan kita noon eh. Punta akong Europe kasi. Ang mga Matagal ako pala- nawala sa Pilipinas. Oo nga ba, nag-Europe ka noon, Oo. yung wala na tayo. Nagkasama tayo noong 1988. Tandang-tanda ko yun. Oo. From Superstar, natatapos kami ng Superstar, alas 10, tama-tama, pupunta ako ng Shakey's Mabini. Tapos, through OG pa muna. Tapos, nagkilala tayo. Ikaw ang unang banda ko, ikaw ang unang bahista kong grupo. Ang pangalan natin ay Montage. Montage band, Montage. Hango sa pangalan mo. Munching. Ano ba yung Montage na anong... Di, actually, yung pangalan na yun. Ang pangalan ng grupo is ano eh. Hindi Montage eh. Hindi pa Montage? Montage na. Montage na nga. Ang nagbigay ng pangalan niya si boss ko, yung safety staff. Aha. Kaya medyo na-intriga lang kasi Memon eh. Alam Amon. nila, ako nagbigay ng pangalan. Actually, si boss ko ang nagbigay ng pangalan sa akin, Montage. Pero, mabalik tayo ron. Ano mga pelikula nga pala nagawa mo at napapanood rin kita sa TV noon eh. May mga labas ka sa mga ibang Marami. ano eh, no? Yung sumikat tayo, in a week, tatlo sigurong TV show ko noon. Pero akong TV show sa 7, yung Student Canteen, kami nila Manumaglutak. Sa Channel 9, Superstar of course,
yung No Permanent Address. Sa Channel 2, nag-guest ako doon kay Martin Rivera. Mga show nila, I Am What I Am, ni Maricel Soriano. So, during the time, hot cake tayo doon. Dahil bagong mukha ako, bagong sibol na comedian ako. Ako ang dating millennials ng 80s. Ano, Ayun. ano pa bang mga yung mga pelikulang nagawa mo? Mga sinamahan mo? Meron pa yung claim ako. Kami ni Eddie Garcia, guest din ako doon, claim ako. May mga malalaking role akong ginampanan kay Redford White, yung mga Rambo Tango, Rocky Tango. Kami ni Roderick Paulate, magkasama kami. Ang role ko doon, basically sa Rambo, sundalo, sa Rocky Tango, ano kami, Rocky, yung alalay ni Redford White. Basically, yun lang ang mga role na nakuha ko. Yung panahon ko, naging Aliw winner po tayo, award win. Aliw winner, hindi ko maalala kung ano yun, baka most promising, most promising artist siguro, yun ang naano ko. Yun ang award na natandaan ko. Yung iba, hindi ko na matandaan kasi matagal na rin kahit pa paano. Bukod sa mga pelikulang ginawa mo, sa mga guesting mo, paano mo na paghahati rin yung oras mo na? Sumasampa ka sa banda kasi sa akin yung araw, no? Kasi nga, Buti nabibigyan mo pa ako ng time yun. gustong gusto ko tagang kumanta noon, Oo. naalala nyo na. Oo. Minsan napadaan ako doon sa Shakey's, nakpa-jam tayo, kaya sabi nung management, o sige, maging regular ka, every Sunday ka rito. So during that time, alam mo naman ang kanta ko isa lang, Help. Oo, help. Mga 3 taon yun, puro Help lang kanta ko. Sabi ni Sir, baguhin mo naman. So, Babe, or next year, Help ang kakantahin ko. Next year, Babe. Yan, saka Pinagpapabalik ko rin. nakarinig yung boses mo eh. Tumimbri ka sa boses ni Dennis Diaz. Sticks. Mga Kaya sticks dinamihan tayo. natin yung piyesang sticks nun, no? Doon dumaming pyesa ko sa Sticks. Oo. Kaya nakilala kang Jograd Sticks eh. Dahil kumabit yung boses mo rin eh. Doon tayo, pinagtyagaan nyo ako. Siyempre, trying hard tayo na banda dati. Parang kagaya ng ibang nag-uumpisa na kailangan ng guidance, hilig, yung talent nandoon pero kailangan ng guidance ng mga veteran, kaya nyo. Ako, natutuwa ako talagang kumanta ng live sa Shakey's lang talaga. At doon, yung nawala na ako sa showbiz, buti na rin at nagbanda ako at meron akong pagkakakitaan through singing sa banda. So, doon, nagsimula na ang career ko as a singer sa banda. Gumawa ako ng album. Siguro, nagawa kong album, mga 2, yung isa sa platinum, yung Pinoy Bago, yung isang, sabi na natin na sa mainstream na album, yung Heavy Mental, featuring kanta kong Pag-ibig ko'y metal. Ayun. Under BMG Philippines yun. Nag-number 2 yun sa radio. Dati ang sikat nun yung LSFM. Nag-number 2 na yun. Kaso lang, 1994, that was 1994, nagbiyahe ako sa Canada for ng isang show with Curi Desma and Ray Valera. Kaso lang, nagbigyan tayo ng offer na magstay doon, kumanta sa isang club. So, hindi ko na i-promote yung kanta kong Pag-ibig ko metal. So, napabayaan ko yun. Ang most of my time, nandun lang ako sa Canada, sa Vancouver. Nalaman ko na marami nang sumutot na mga bagong artist. Dati, yung kasabayan ko noon, yung Eraserhead. Tapos, yung nasa Canada ako, napalitan ko, sumisikat na sila si Corneo, yung mga Yano, yun na yun. Kumbaga, marami ng mga baguhan din na lumabas. Pero still, continue ako. Pag nasa Pilipinas ako, kanta ako diyan sa Shakey's. Pag wala ako sa Shakey's, ibig sabihin, nasa abroad ako, nasa Amerika. Basically, mga show ko, Amerika, Canada lang naman eh. Yung kagandahan, naalala ko, itong maganda sa'yo nun eh. Natutuwa yung grupo. Sa
Siyempre, bago sa banda, di ba? Oo. Nakikita namin mga pagkakamali mo, medyo kinukuri kita, kagandahan sa'yo. Talagang sanay ka sa director, ano? Kung anong sabihin mo, sinusunod mo Oo. talaga, no? Which is, alam mong para sa'yo para matutunan mo naman yung mga Nakuha ko ganung yan bagay, sa no? training sa theater. Ganyan sa theater, talagang disiplinado. Doon ang Diyos doon ay yung director. Kumbaga sa maraming, kumbaga, yung mga sa theater kasi maraming talented kaya walang panahon yung mga director na maging arte ka. Pag papalitan ka ng mga mas Tuwa magaling nga, sa iyo. no? Kahit anong paggawa ko sa'yo, nagko-comedy tayo. Sunod ka lang, no? Tapos medyo nagsasuggest ka rin, mga comedy natin. Yung tayo sharings tayo ng Sharing, idea. ng ganun time naman na, no? Bigayan lang tayo. Hindi sa chicks ha. Hindi ka namimigay ng chicks Wala, good boy ito, good boy. Good boy ka ba? Hindi, ito nga, bukod sa pagbabanda mo nun, nawala ako nasa Europe matagal Kamusta naman yung pagbabanda mo nung nawala ako? Nagbanda ko at the same time, kinuha ko ng TESDA para maging testing officer sa lahat na pupunta ng Japan. Magkakaroon ng testing, no? So kinuha tayo as testing officer. Doon tayo napasubo ng matagal doon ako doon. Kaso lang, after a while, after 2 years, 1998 ako nakumpisa noon Panahon ni Era pa yun Presidente Sierra. 1998. Yung 1998, nag-resign ako as testing officer. So, nag-manage ako ng mga talent for Japan. So, naging almost may mga 200 talents for that time. Medyo kalakasan ng Japan noon that time. Oo. Mga 1998 hanggang 2004, tayo ako ng club. Meron akong isang club sa Mandaluyong. Napalitaan ko yun. Para training ng mga talento. May club ako sa Norte, sa Daet. Pero after nung nawala yung Japan, humina ang kakitaan natin. Nagsara lahat yun, naibenta ko yung mga ari-arian ko kasi hindi na bumalik ang investment ko. Ang dami kong talent, collectible na hindi na kolekta na. Yan nga, ganun talaga siguro pag... Nabalita ko, naloko ka raw. Wala tayong magawa. So, back to zero ako. Oo. Pero during that time, yung kalakasan ng Japan, kumakanta pa rin ako sa Cowboy Grill. Cowboy Grill na yun kasi Cowboy Grill na, 94. Kumakanta pa rin ako sa Cowboy Grill. Pero dahil may income tayong maganda, yung sweldo ko, binibigay ko sa mga staff. Pinaghahati-hatian nila. So, yun ang maalala ko na last ko sa Cowboy, yung nawala ng Cowboy, nawala ang Japan, hindi na ako pumasok sa Cowboy. Pumunta ko ng Batangas. Wala na, nagbenta ko ng mga ari-arian ko, dala-dala ko is 500,000 na lang. Iyon ang renol ko na negosyo, pero hindi naman ako marunong magnegosyo, kaya naubos din yung naiwan kong naging pera, successful. yung cash. So, bumalik ako ulit sa Cowboy, mga bandang 2009. Tapos, wala tayong income, maayos. Kinuha ako ni Cool Desma. So, 2 years ako na nakatira kay Cool Desma for 2 years. Tinano niya ako na, dito ka lang, wait ka lang, punta tayo ng Amerika, show ulit tayo sa Amerika. So, yung after noon na balik ako sa Amerika, kumita ng konti, umiwalay ulit ako kay Cool, so nagsarili na ako. And then, yun na, Cowboy Grill na. Oo. Medyo maganda naman ng exposure natin sa Cowboy Grill, kitaan, okay naman. So far, may mga blessing dumating sa atin. So, nag-umpisa ako magbigay ng nagpakain sa mga bata, mga maliliit na bata sa Kalsada noong 2013, na kung saan naka-receive tayo ng award doon ng sa Amerika, sa Hollywood, naka-receive tayo ng most outstanding humanitarian for children, something Hindi ko na kinuha yung award ko. Ang nag-receive ng award ko si Ivy Villa na sa Amerika siya. Pinadala na lang sa akin dito dahil siyempre wala na akong pamasahe papunta doon.
Sabi ko, makuha ko lang yung award, dali sa akin. So, nasa akin yung award. So after that, pumukus ka na sa pagbabanda talaga. Puro banda lang, banda. Ano mga banda ba nasamahan mo? Marami. Bukod sa akin, bukod Bukod sa sa'yo, di ba? Yung Junks, Tinkers, no? Tinkers, yung Sila- ano, yung Jerome, Tinkers, no? yung Cromagnon, ginawa ko yung Cromagnon, tapos naging Homosapien, Tinkers, ano pa ba? Yung iba, Pyrexit, hindi ko na matanda, cross Oo, band, sila, Pyrexit. paring Ford, cross band, diba? Sila Ford. Pero yung sa album ng BMG, yung kasama ko doon yung Thinkers band. Tinkers. Hindi pangalan kong ginamit ko doon, kundi Thinkers. Oh. Thinkers band. Sila Jerome. Kami yung Pinoy Kiss. Maskara kami ng Kiss. Ako si Jerome ang Gene Simon. Yun Eh, lang. nung nawala, katulad nito, dumaan tong ano natin, medyo dumaan tong problema sa bansa natin, pandemic time. Ano nga mga pinagkakabalaan mo? Ngayon, kasi nung una, yung nagkaroon ng pandemic, nag-umpisa, akala ko temporary lang, pero tumagal eh. Oo. Nagulat tayo, talagang tumagal. So, wala nang budget, walang yung ayuda naman sa gobyerno, hindi naman 100% kung umasa ka lang doon. So, kailangan gumawa ka ng sarili mo. Kung baga sa sa English pa, help yourself. Tulungan mo sarili mo, huwag kang umasa sa gobyerno hanggat maaari. Huwag kang umasa sa ibang tao. Kundi, sarili sikap. So, pumasok ako sa tinatawag nating online selling. So, nag-online selling ako. Nakuha ko to doon sa pamangkin ko na nag-online selling na naging successful naman. Dito, mag-online selling ka. Itong produkto ko, tulungan mo ako. Kilala ka naman eh, bla 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 bla. So, nag-online selling ako ng doormat, disinfectant doormat. Yun ang unang kong binenta sa online. Kaso lang sabi ni Benny Saturno, kaibigan natin composer, Oh. pare, panood kita sa online selling ka pala, pero huwag yung doormat. Dapat yung mga bang kailangan ng tao, yung pang-araw-araw na kailangan ng tao. Maganda yun ang i-benta mo. Well, tama naman si Paring Benny. Oo. Mas maganda yung kailangan ng tao ng araw. So nag-isip ako, ano kaya yung kailangan ng tao na araw-araw na magandang ibenta? Araw-araw kailangan ng tao. Naisip ko, alam ko na, pera. Bibenta ako ng pera. So, wala man akong pera. Wala akong pera eh. Sabi na iso, meron pa isa, pagkain. Oh, yun. Yan ang pagkain na kailangan natin ng araw-araw. So, naisip ko yung pagkain. Kaya, yun lang. Nagpaano ako ano ko yung chicken kasi bago mag-pandemic, meron akong kaibigang chef mula sa ibang bansa. Nasabi na sa akin na Paring Jograd, meron akong recipe na maganda para sa chicken. Kung gusto mo, ibigay ko sa'yo. During that time, kumikita tayo, hindi ko pinapansin. Pero yung nagkaroon na ng pandemic, naalala ko siya. So, pinuntahan ko, siya din mismo yung mga outlet niya, sarado. Pero sabi na, mag-online selling ka na lang ng mga chicken. So, yun doon, nag-umpisa nag-online selling ako ng chicken. Mula sa kanya, hanggang naisip ko na gumawa ng sarili kong recipe. Yun lang, para... Natikman ko yan, pinasyalan kita. Kaya nasarapan ako, kaya umorder ako sa iyo. Take out ako eh. Pwede mong... Sana si Direk, umorder din. yun yung GMC, Jograd Fried Chicken. Una, ang tawag ko nun ay Jograd Frying Chicken. Kasi, yung chicken ko, hindi iniihaw, hindi piniprito, hindi niloros. Ano bang ginagawa? Oo. Ano siya, dinidip fry siya. Kaya sabi ko, Jograd Fried Chicken. Yung niregister ko sa DTI, hindi tinanggap ng fried. Mali daw ang grammar. Sa loob ko, anong pakialam mo kung yun ang papangalan ko? Ayoko lang makipag-diskusyon eh, pero yun ang gusto kong pangalan, chicken ko, Jograd Fried Chicken. Kaya alam kayo, mali, grammar na tama. Yan ang tawag ko eh. Kaso lang, mahirap na wala kang DTI. Sabi ng DTI,
Hindi sa'yo ang gobyerno. Pero may pwesto ka na ba? Wala, sa bahay lang Wala. talaga. Nag-online ka na muna. Doon na ako nakapwesto sa sala. Pero balita ko, maraming mo orders eh. Katulad mga NBI, di ba? Di ano na pa. Nasarapan siguro. Naging napapansin naman yung ano yun. Siyempre umpisa lang yan. Paisa-isa, padala-dala, tatlo. Hanggang napansin tayo, di ba sabi ko yun, isang araw, gabing-gabi, may tumawag sa akin, NBI, tumawag sa akin, NBI. Hello, si Jograd ba ito? Bakit po? NBI po ito. Ay, sir, bakit sir? Pwede umorder ng pack of 6. Pack of 6 lang. Ganun ba? Sir, ilang order siya? 2. Saka pwede bang samahan mo ng Mojus? Yung Mojus. Yung Mojus ko. Wala shaky sa... Yung medyo bagong... Yung Mojus ko, naiba yung Mojus ko. May sarili siyang breeding. Kaya sarap na sarap yung Mojus ko. Yun ang bago kong Mojus operandi tinatawag ko. So, yun ang bagong kong Mojus, tsaka yung Wings, yung Wings of Love na tinitinda ko na puro wings naman siya. Ang tawag ko ng Wings of Love. Anong timpla niya? Pareho rin. At itong wings, saka yung special, isa lang ang timpla na. Silang timpla niya. Ang nagkataon lang sa, meron kasing gusto na pwede lahat wings, meron namang gusto lahat yung tawag dito, yung mga drumstick, meron namang assorted. So, gano'n lang, isa lang. So, bali per order nun, magkano sa'yo? And how many pieces? Yung pack of 6, ang equivalent nun ay bucket of 6 yun. Oh. So, it's 300 pesos yung pack of 6. Sa iba, 380, 400 ang pack of 6 nila. Sa akin, mura lang, pero ang sarap, mas masarap yung timpla ko kaysa kanila. At mas mura ang price ko. Mura, pangmasang price, pero ang last ay pang 5 star. Sabi nga yung isang kaklase ko na manager ng Eurotex dito sa atin, yung Eurotex, sabi lang, para daw naalala niyo kinaan niya yung para daw pang hotel yung lasa. Oo. Pero ang presyo pang masa. Yun ang pinagmamalagi ko sa ko. May sarili siyang lasa, may sarili. Hindi nga lasa ang tawag ko doon. Sarap. May sariling Natikma sarap. ko nga eh. Oo. Sayang nga eh. So, Dapat doon pala tayo Oo. nag-shoot, no? Oo. Para natikman ni Hindi. Direk. Pati staff Sana ng nga Pulbos, no? Pero next time around, bakit itong lugar na ito, hopefully, Oo, ito. nag-shooting nga natin. Ito yung gagawin ng Jograd Fried Chicken. Unang venue, hopefully. Ito magiging unang venue. Pesto mo. Hopefully, mga... Bali ano to, rerentahan mo. No. Ano to? Folk house ito. Oh, folk house. Merong bakante doon sa harap. Sabi ng mayari, lagyan mo ng Jograd Fried Chicken. So, separate kami. Akin chicken, sa kanila tugtugan sound Oh. system. Hopefully Oh. by December Oo nga operate eh. kami dito. Tumutugtog dito sila Lolita, Oh, Carbon, Asin, Oh. sila Jazz, no? Quality yung mga maraming artist banda, dito. magagaling banda tumutugtog dito, mga folk singer yung iba eh. Bamboo Giant ang tawag nito. Bamboo Giant, Oh. oh. Kasi may bagong bamboo doon, saka may Intramuros bamboo naman doon. So dito ka pa pwesto, pakibanggit mo kung saan located to. Ito, nasa ano lang to, sa Quirino Avenue at Taft. Yung sa kanto-kanto makikita nyo to. Quirino at Taft. Makikita nyo na yung if ever mailagay na yung signage ko. Jograd KFC, JFC, Jograd Fried Chicken. Chicken house. Yun hopefully by December. By December, Oo. dadayuin namin yan. Kailangan matikman rin ng Oo, Pulbos dapat. team yan. Lala si Direk, matakaw yan. Yung So- sa akin, kahit walang gravy, ang sarap niya talagang grabe. Walang gravy ako eh. Oo, natikman ko. Pero natikman. ang sarap niya, grabe na. Hindi na kailangan ng gravy. Gravy, grabe na talaga. Grabe na sarap. Lagyan mo pa ng gravy. Magka-grabe-grabe na yan. Kaya,
as is siya, kainin mo, masarap na. Oh. Kung gusto mo ng ketchup, edi huwag ka nang bumili ng chips. Ketchup na lang kainin mo. Huwag na kayong maglalagyan ng ketchup. Chips sila. Oo. Gusto mo ng ketchup, ketchup lang kainin mo. Hindi, okay talaga. Kahit Bukod walang ron, may mga ibang pinaplano ka pang idagdag sa may mga naisip nag-offer mong kasi na negosyo mo. merong gustong mag-franchise, which is hindi pa ngayon. Meron sa Antipolo, meron sa Ormoc, sa Cebu. Merong dito sa, of course, sa Manila. Meron na dito, sa Manila ito. Hopefully, maging successful. Pero sabi ko, ano muna, wag mo ng franchise dahil matarbaho. Maraming papeles Oh, kailangan. proseso. So, ako lang muna, hanggat kaya pa mag-umpisa sa 5 manok, 10. Oh, parami. Ganun, parami. Ganun lang naman yun. O nga pala, iba tayo. Paano ka na padpad sa San Andres? Paano ka na... Kasi dati, Makati, tumira ka pa nga sa akin nun, di ba? Hindi, ako naman parang no permanent address nga ako Oo, no permanent pa rin. NPA ako. Yung unang dating ko dito sa Maynila, pinadala ko lang para mag-aral ako. So, unang dating ko sa Manila, sasalubungin ako ng nakasakay ako ng barko, sasalubungin ako ng pinsang ko para dalhin doon sa Makati. Yung sa probinsya uso yung pass. Ang dala ko pass lang, wala akong bayad. Yung bayad ticket, pass. Social pass. Tingin ng pass. Ang sinakyan ko Libre na yun. libre yun. Kaso lang yung pass ko, ang sinakyan ko ay William Lance, ang pass ko ay Sulpicio. Nasa Sulpicio pa. Sulpicio na sakyan ko. Sabi ng kapitan, iwan mong bag niyan. Huwag yung pababain niyan. Iwan mong bag. Tumakas ako. Talaga parang pelikula, tumakas ako. Sumakas ako, tapos tawag ako sa tito, dito Wala na ako. buhay mo, ha? Gano'n ba? Oo. Ayaw ako palabasin ng kapitan dahil wala na akong bayad, wala. Binigyan ako ng pass ni Papa. Mali. Sa William Lines. Napahama ka pa. Napahamak pa ako. Saan ka napadpad nung tumakas ka? Doon, inano naman ako ng pinsang ko. Sinundo ako, Makati muna ako. Tirpok ka. Makati. And then, lumipat kami ng Quezon City. Sabi ng ate ko, dito ka na sa akin sa Quezon City. Sa Quezon City ako. Tapos, Quezon City, lipat kami ng Makati ulit. Doon kina Barbers banda. Doon ko nakilala si Senador Barbers. Doon sa Taguig. Makati ulit yun. Binata ako doon. Hanggang yung asawa ko, 1986 na, doon na ako sa Antipolo. May bahay ako sa Antipolo. Kaso lang, ang layo yung araw-araw uwi doon. So, I decided na mag-rent ako dito sa Quezon City. Malapit sa mga studio. Oh. Diyan sa may, hindi ko na maalala ng tumira din ako diyan. Tapos bumalik kami ulit sa mga, ganun lang. Basta, ang bahay ko talaga, Antipolo. Kasi nandun ang pamilya ko. Oh. Nandun kami, may sarili kaming bahay doon. Dito sa Maynila, nagre-rent lang. Hanggang ngayon, nagre-rent ako. Nagmandaluyong ako, nagre-rent ako. Nagmandaluyong ako, Mandaluyong. At least sa Mandaluyong, nakabili ako ng doon, 2 condominium, na-event ko rin naman. Doon lang sa Mandaluyong na meron akong naibiling property, 2 2-bedrooms, 1 2-bedrooms, 1 1-bedroom. Yung isa dito, yung Cityland dyan sa may, isang memorial. Ayan. Pinasok mo rin yung politika, di ba? Ay, 2013, na-line up tayo kay Mayor Lim, pero hindi tayo pinalad. Buti na lang, nung next election, hindi pa rin pinalad. So, Hindi para sa akin siguro. Kumbaga, ang politika naman nandiyan ka para magserbisyo, di ba? Nasa tao kung bibigyan ka ng tiwala. Kahit sabihin ng mga kaibigan mo, okay ka, Jograb, okay ka bilang public servant. Kung ang tao, ang butante ayaw ka naman iboto, wala kang magawa. Still, ang butante ang mo susunod.
Oo. Kay Sir, binayaran sila o ano, wala kang pera na. Basta, ang sa atin, kung nanalo, kung talo. Ganun. So, dito ka na nanirahan sa San Andres. San Andres kasi Yung nga condo ron, gusto ko kasi nirentan mo yung condo mo Oo, dyan. oo. Gusto ko kasi maging konsyal ng Maynila. Kasi naisip ko na matagal na rin ako sa Manila, di ba? Oo. 88 pa tayo. Kung saan ako natutulog diyan sa Maynila. Nakikitulog ako minsan sa bandroom na nga ako natutulog. Eh. Oo. So sabi ko, kung tatakbo man ako, actually 2013 may offer sa akin sa Pasay. Bibigyan ako ng pera, gagastusan ako, tumakbo akong konsyal ng Pasay. Hindi ko na sasabihin ko sino ano. Wala akong gagastusin. Tumira ako ng ano. Ang kailangan ko lang tumakbo. Oo. Eh kaso gusto ko Maynila. Kay Mayor Lim, wala namang budget si Mayor Lim. Alam mo naman. Kahit wala akong klarong budget doon na pondo. Ay na desisyonan ko talaga na gusto ko sa Maynila manungkulan sana. Pero hindi tayo pinalad eh. So hanggang doon lang. So, kamusta naman ang buhay mo ngayon? Bukod sa nawala ka sa industriya ng musika, bukod sa may pinagkakaabalang kang online mo, kamusta naman paano mo na susurvive naman ang pamilya mo? Bukod sa online Sa totoo selling? lang, yung online ko, hindi naman kalakasan eh. Tama-tama lang pang konsumo, hintay-hintay ng konti sa mga project na mato, like ito, mabuksan lang ito. Kasi, ang marketing, hindi kayang i-market yung GFC kung mag-isa ako. Mag-isa. O doon lang sa online. Kailangan talaga mailabas siya sa field para ibig ko sabihin, kahit meron na akong pwesto dito this coming December, yung online ko, tuloy pa rin yun. So, sa ganung paraan, in fact, kumukuha ako ng mga resellers kasi hindi ko nga kayang magbentang mag-isa. Kumuha ako ng mga resellers, yung mga gusto mag-resell, tumawag lang kayo sa akin, i-PM nyo ako, Jograt. Dilatore, PM nyo ako kung gusto nyo. Kasi kailangan ko ng mga resellers. Like example, resellers ng Quezon City, sa Manila ako, kailangan ko ng resellers sa Quezon City para hindi na yung taga Quezon City bibili pa sa akin sa Manila. Yung mga taga Caloocan, kailangan ko ng resellers sa Caloocan. Malayo naman siya yung Caloocan, lalo na yung Caloocan dito malapit, pero yung isang Caloocan na ang shipping fee binayaran nung customer ko is 300. Eh ang in-order niya yung special GFC special ko na 250 lang. Mas mahal pa yung shipping. Para mag-ganon ba na. Sabi ko nga, dalawa na lang ano yung bilhin mo para hindi ka malugis. Hindi, gusto ko lang tikman yung chicken mo. Kaya kahit binayad niya 300, yung chicken ko 250 lang yung special eh. Paano sino di-deliver nun pag may order? Depende sa anong gusto na. Lalamove, Speedy, Panda, sila magpipili. Sila naman magbabayad eh. Sila ang kuba. Ako for pick up, may iba malapit lang sila pumipick up sa bahay. Pagka hindi naman nila kayang i-pick up, ngayon, taga Pasay, taga Paranaque, re-rent sila ng Lalamove. Lalamove, i-book mo na lang sa Lalamove mo lang, dito na lang bayad yung ano. Okay, sige. Ganun para hanggang Imos, may Lalamove sa Imos, mga 280 plus Mo-order Imos. sa'yo? Umorder sa akin. Imos, Oh. Umorder yan. Pero ang order 5 piraso para hindi lugi nga. 5 piraso. Minimum 5, 4. Gano'n. Ako nga, naubusan eh, di ba? Kaya no. Buti, may natira pang 4 na piraso. Ano? Yung nga mga taga-NBI nga gusto nilang modyo eh, wala na, pabili ako ng pasa sa'yo. Oo. Kaso lang, wala na, gabi na masyado eh. Tapos na-i-deliver ko na sa Kaya mga pala tropa napapabili doon. ng patatas. Next time na lang, sir. Anyway, kasi hindi naman ako nagtitinda talaga ng patatas. Ano lang yun, yung side, anong tawag nila yun? Yung parang Palibre ko lang yun. Eh kasi kasama sa order. nagustuhan nila, kaya nagpa-order na ako, pwedeng order ng isang order na worth 100 pesos. Sobra-sobra na yun sa 5 katao. Anong ingredients nilalagay mo?
secret. Alam mo, Ating dalawa na lang. Ating Ating dalawa. dalawa na. I-text ko na May lang gumaya, sa'yo. no? May gumaya. Oo. So, bukod sa pinagdaanan mo, anong pwede mong ibahagi sa ating mga televiewers yung Dahil yung, kwento mo na yung kung ano buhay. yung matututunan nila sa nangyari sa'yo? Una-una, yung pahalagaan yung buhay natin. Ngayon ko lang na yung kabataan ko parang hindi ako tumatanda. Hanggang ngayon, parang hindi ako tumatanda. Hindi, lahat tayo tumatanda. Kaya paghandaan ko nila yung pagtanda nila. Kasi noon, malakas ako. Ngayon, gustuhin ko maging malakas pero sa totoo lang, mahina na ako. Hindi ako kasing lakas noon. Dahil nga yan sa edad. So, bigyan ng halaga ang bawat panahon. Ang buhay ay parang kandila na bawat patak nito ay mahalaga. Mali o tama ang iyong ginawa, wala nang balikan yun. Wala, hindi ka na makabalik. Kung tama, okay. Kung mali ka, sorry. So, kahit sa murang edad, dapat i-discern, i-try nyong isipin, alin ba dito ang tama, alin ang mali. At kung alam mo na kung alin ang tama at mali, doon ka sa tama. Never ka pumunta sa mali at wala kang mararating doon. Yun lang siguro. Bukod naman dyan anong pwede mo namang ibahagi sa ating mga kabanda? Sa mga kabanda pinagdaanan naman, mo ngayon na nawalan ka ng Oo. tugtog. Sabi ko nga, help yourself kumbaga, ito na to gawin na lang nila ng gamitin nila yung talent nila sa ibang paraan o di kaya humanap sila ng ibang talent na pwede mapakinabangan nila. May nakikita kong, like ako, hindi naman ako tindero ng manok, ba't ko pinasok ito, di ba? Dahil may opportunity naman Hindi, i-grab mo yung opportunity. Wag maging yung May taguid mo lang talaga. o yung stereotype ka na doon na, hindi, banda ako Oo. Gitarista, magaling ako mag-gitara. Oo. Oo nga, turanin mo yan. Kailangan kang mabuhay muna. Kailangan makaabot ka sa finish line. Para makaabot sa finish line, kailangan makakain. Para makakain, hanap buhay, try. Kung hindi ko na alam kung paano. Napatunayan ko yan kung naalala mo sa isang episode ko. Diba? Kilala mo pa naman si Chris, di ba? Si parang Chris, Diba? Yun, diba? Hindi niya inisip banda siya, magaling siya, galing siya sa magaling na banda. Hindi niya magaling kinaya, yun. di ba? Hindi niya kinaya, ando siya. Mabuhay niya lang yung pamilya niya. Parang sa'yo, yung sinasabi mo. Ganon, tama. Nice advice. Adjustment, mag-adjust na lang, i-reinvent na lang natin sarili natin para tayo mabuhay. Baka sa wag yung umasa na lang doon sa dati mo, ipipilit mo yung rin para yung dati, hindi na. Nagbago ang panahon So, kamusta naman yung pamilya mo ngayon? Okay naman. Yung anak ko si Star, okay naman siya. Yung panganay ko, dati hindi kami nag-uusap. Ngayon nag-uusap na kami. So, sabi ko nga, pinag-aral ko ang anak ko sa Lasal. From grade 1 to college. Sabi ko, yung edukasyon na yan, magagamit niya para maintindihan niya ako. Which is totoo. Yung umpisa, hindi niya naintindihan yung buhay. Siguro, nakita niya kasi nagkamali ako Oo. Bilang ama, nagkamali ako. Kahit kung hindi naman niya ako papatawarin, baliwala yung pag-aama ko. So, napatawad niya ako. So, yung sabi ko noon na, yung education ang magtuturo sa kanya na patawarin ako. Yun. Edukasyon. At siguro din, kasi yung tampo niya sa akin malaking bagay. Yung nawalan ako ng pera,
yung binilang ko kasi siya ng condominium sa Lasal, kasi sa Lasal siya nag-aaral eh. Yung last year niya sa Lasal, naibenta ko yung condo niya. So yung last months niya sa pag-aaral niya sa Lasal, nailipat ko siya sa ibang land. Doon, isa pa yung sa malaking pagkakamali ko na o mali man o tama, basta hindi doon hindi kami nagkaigihan ng Lord. Pero sa awa ng Diyos, yung sabi ko, time heals, tapos education will teach you what is right or wrong. So, salamat ako na napag-aral ko siya ng mabuti. Kaya, yung bunso ko, ngayon, hindi napag-aral ngayon. Sabi ko, anak, pahinga muna tayo. Pahinga muna tayo. So, balik, yung nice relationship na kayo ulit. Oo, okay na kami. In Ano, fact, babae, lalaki? lalakis. First time. May So, programa siya sa Kumo ba yung Kumo? Ano yung course niya? Ha? Anong course kinuha niya? Parang English. Basta siya, manager siya ng mga marketing, mga malalaking kumpanya. Naalala mo yung Chinese na nagbigay ng mga ano kay Duterte, ng ano, yung mga tulugan, yung Oo. yung boss niya yun. Oh. Siya ang marketing director doon. So, doon siya nag-work sa tao yun. Working there. Ano siya, it's more on marketing. Oo. Pag ano nga, Inglesero nga eh, kaya bira ko kinakausap eh. Oo. English ng English eh. Eh, Ay, sure. Oh, sure. Nose bleeding ka na. Kaya hindi ko sarap nagkakausap. Tapusin na. Oo, hindi lang. Yes or no lang, anak. Don't explain. Pero okay, maganda ang ano niya. Tinutulungan niya rin ako kahit paano ngayon. Oo. Ilan taon na ba yung anak mo? Hindi ko 86 siya eh. 86 ko. Hindi mo na rin 86. Di ba? 86, oo. Ilang taon siya ngayon? 37. Paano Bali ka, ilang taon na ba ngayon? 60. Nag-60 ako nung April lang. Kaya ano ko eh, Pero wala sa itsura, ha? Parang 70 ka na. Dahil nami-miss ko rin kasi ano eh, yung mga kalokohan mo eh. Lalo na magkasama tayo, pag nag-show tayo, talagang nakikita ko paano patawanin ng mga tao talaga. Saka ikaw yung number 1 na komedyante sa Segis nung natatandaan ko eh. Kaya malaking bagay ka rin nung sumala ka sa grupo namin. Hindi, malaki din ano, nakukuha ko sa grupo. Ang pinanginayangan ko lang, kulang panahon nung sumala ka. Siguro mga less than a month na yata nun, o papunta na kami Europe. Di ba? Pa-Europe ka na. Kaya naghanap rin akong sasalangan mong banda ng time na yun. Sino ba yung na yung parang crossband atang nasaka mo sa crossband? Nasalangan ba yun? Oo, crossband. Sila kami ni Albert, sila yung si Dennis. Dennis, tapos si Ford. Ford. Oh. Basta, naalala ko yung grupo na yun. Pero ngayon, walang pandemic, may pandemic na, medyo lagi lang ako sa bahay, kaya masaya nga ako. May mga movement na ako ngayon eh. Kita, may motor akong, may inutang akong motor ngayon. Yung big bike ko, hindi ko na magamit-gamit. Kaya, bininta ko yung big bike ko. Itong ginawa ko. Nabenta mo na? Nabenta na yun. Pipick upin na lang nila. Ngayon, tinatry ko yung maliit, yung parang scooter lang. Pero, nagka-adjust pa ako kasi parang feeling ko, big bike pa rin ako. Magaan eh. Nanggigigil pero Magaan eh. magaan eh. Kaya siguro mga 1 week lang, ma-acclimate na ako dyan. Araw-araw mo lang gamitin, magagamay mo lang. Ngayon lang medyo nanibago nga talaga ako. Oo, nanibago ka. Yun lang, yun. Kasi ngayon, hirap ako. Ito, okay, di ba? Pag tayo, ang mahirap sa akin yung tumayo. Kaya sana walang tayuan. Kaso may tayuan, mamaya tatayo. Yun, nahirapan ako magtayo. Oo. Pero siguro kung ganun-ganun, kasi sa bahay lang ako,
computer, sulat. Kaya nakaganon lang. Tayo, hirap na. Pero pagka nakalakad na ako, Tuloy-tuloy na. tuloy-tuloy lang. Kaya, oh. Oo. Pag sa bahay ako, parang may sakit ako eh. Dito kita mo. Parang ano na, parang sa Oh, ulo iba yung, lang. kung kulang lang, kulang. Parang kulang lang. Ah. May kulang lang. Oh, pero siguro nga kulang ng ano, movement. So, hopefully maraming movement na. Na nakukulong ka sa bahay kasi. Kulong sa bahay. Oh. Hindi ka tulad Hindi rin nung- maganda. Gabi-gabi, nasa tugtugan ka. Oo. Lahat gumagalaw. Yun ang exercise ko. Kahit Sa stage. oh, doon ako pinapawisan sa Cowie Green. After ng performance ko talaga yung paghinga, lahat doon na ang pagkanta kasi hindi lang naman basta vocal eh, yung talagang ako as performer ako, hindi naman ako singer eh. Kaya exercise sa akin, basang-basa na sa awis talaga pag mag-perform. Hindi lang kanta, kundi performance talaga. Oh, nakita naman namin. Tatawa nga ako pag naalala ko yung pinagdaanan natin. Ano. Talagang mga tao, hindi sila sanay na puro kanta ka lang. Sanay sila. Oo. Nagpe-perform ka talaga. No? Pero Comedy, nagko-comedy tayo. Natawa din ako nung nasa Shakey's pa ako eh. Kung maalala mo si Sir Onofre, Oo. kanta ko, di ba? Help lang yun. Mga 2 taon, puro help lang kanta ko. 2 taon yun. Tapos after, di ba, Babe. Tapos yung Babe saka help, pinagpapalit ko lang ito, this year, Babe, kakantayin ko. Next year, help. Hanggang dumami yung pesa ko. Pero sabi ni Onofre, Jo, pwede ba, huwag ka nang kumanta. Tumibol ka na lang. Sure naman. Kaya nga, pumayag ako sa budget na baba kasi gusto ko kumanta. Gagawin mo akong GRO na lang, paupo na lang doon. Kaya mo sir, upo ako dyan, pero makantayin mo naman ako, isa na lang ang Pero- isang kanta na nga lang. Pagkasama tayo sa grupo, marami ka ng pyesa sa amin. Marami na. Diba? Dami. Sa tagal pa OPM, naman, variety yung pyesa mo sa amin. nangyari noon, ang target ko every year, dapat meron akong bago. Every year, may isang bago hanggang wala nang year. Monthly, kung merong bago dyan. Pero noon, ang target ko noon, this year, makabago lang akong isang, satisfied na ako. Paano? Ang kanta ko lang naman, di ba? Ang 2 kanta lang ako, tapos baba na. Oo. Kayo na. Guest lang ako, guest Oo. lang. 2 kanta. Dati nga, isa nga lang, di ba? Tapos sabi pa ni Onofre, huwag na ako kumanta. Huwag ka na kumanta. Doon ka lang sa baba. Chika-chika sa mga customer. Ginawa pa akong GR ni Jeff. Ayun, gano'n na yung part na ng buhay. So ano ngayong masasabi mo? Pero bago natin pagpatuloy, mag-commercial muna tayo. Commercial break muna. Commercial. My name is Dante Salamat and now I'm featuring Estancia Enclave by Ilan Vital, developed by Raymuland Lands Inc. Now we're featuring twin homes and also townhomes. Welcome to Araya Park Residences here in Santa Rosa, Laguna. This new project features at Property Home Finders, your home, my home, our home. This project really one of the best just in between SM Santa Rosa and Robinson's Mall. Ako po si Jograt de la Torre. Maraming nagtatanong kung marunong ba daw ako magluto. Luto lang? Chicken. Kaya ang lulutuin ko ngayon ay chicken. First step, bumili kayo sa akin ng marinated chicken. Marinated kasi matagal siyang ibinabad sa masarap na timpla na gawa ng aking kaibigang chef abroad. Step 2, kumuha ng marinated chicken at ito ang gagawin nating Jograd frying chicken. Jograd frying chicken dahil i-deep fry natin siya doon sa kumukulong mantika
na may init na 280 hanggang 300 Fahrenheit. Pero bago yan, kunin natin ang free breading powder. Gagawa tayo ng breading mix kasama ang tubig. Kung gaano kadami ang powder, ganoon din kadami ang tubig. Nakamix na yan, kaya isasawsaw na lang natin ito dito sa mix. Breading mix, yan. At i-deep fry natin ito ng 15 to 17 minutes. At meron na tayong 15 at 17 minutes. Kunin na lang natin yung luto na. Kunin na natin yung nakapray. Ito. At ito na. Ang Jograd frying chicken. Crispy. Juicy. Crunchy. Jograd frying chicken for only $2.25. Jograd frying chicken, $2.25. Give me 5. Nagbalik po ulit tayo rito sa programang Kwento Nyo, Kwento Ko. Kung ano yung napanood nyo pong commercial yan, sa mga gustong bumili po ng bahay dyan, ito lang po, sa ilalim makikita nyo po telephone number. Ang aming producer, ang aming broker dyan, si Mr. Dante Salamat. Siya po ang aming producer ng Cool Boss TV channel. Magbalik po tayo ulit kay parang Jograd, no? Tuloy natin. Jo, magbalik tayo sa industriya ng pelikula, no? Ano yung mga pelikulang nami-miss mo? Nasamahan. Ang gusto ko hindi pelikula yung NPA ko, yung New Permanent Address ko sa Channel 9. Kasi nga, concept ko yun. Ako mismo nga sumulat, akong director. Doon ako nakikiusap sa mga kasamaan ko sa showbiz na mag-guest sila rin sa akin. In fact, naalala ko na nag-guest ko doon si Cool Desma, nag-guest ko rin doon. Sila Bimbol Rocco. Sino ba ba? Si Ate Gayata, nag-guest ko rin doon. Si Kuya Germs. Nag-guest ko rin doon si Kuya Germs. Yun, masaya ako noong time na yun kasi kung maalala niyo si Isko, sikat niya si Brad Pitt, ba? Siya ang continuity writer ng Superstar. Kinuha ko rin siyang continuity writer dun sa NPA. So, mag-uusap kami, kunyari mag-shoot kami ngayon, bukas, sa gabi, mag-uusap kami sa outline. Outline ang ginagamit namin. Tapos, doon na mismo sa actual, doon ko na babaguhin kung meron ako makita, direct, meron kaming si Olan, ang cameraman namin, direct ko namin sa cameraman. Sinasabi ko sa kanya kung anong mga angulo, merong ibang mga shoot na kailangan kong sa sementeryo. So, i-prepare ng production yan. Sementeryo, naka-ready na yan. Huling shot yan kasi gabi. Matrabaho, tapos masarap. Masarap kasi gawin pares din nata sa drama. Kasi sa comedy, masaya kayo, di ba? Pag napanood mo, nakakatuwa, masaya ka, na-appreciate nila yung ginawa mo. Kaya, yun, hindi ko makalimutan yung NPA. Of course, ang Superstar naman, yun yung nagbigay sa akin ng malaking break. Kung gaano kasikat si Ate Guy, halos na talsikan ako ng kasikatan niya. Kahit saan ako mapunta, kilala na ako dahil nga kay Ate Guy. Kahit sa abroad, sa kilala ang Jograd de la Torre, sidekick ni Ate Guy. Madali akong nakilala ng tao dahil nga kay Ate Guy. So, yun naman sa Superstar, ang script doon mismo, pagdating ng mga 30 minutes, 15 minutes, Joe, ito yung script, itong gagawin mo, itong damit mo, basta script reading muna konti. Tapos, ito, may babaguhin ako ha. Sabi mo, sige, dagdagan konti. Sabi mo kay Direk, gano'n na para maabangan sa camera. Isa rin yun sa ginagawa namin preparation. Script reading muna ako. Kahit
Walang script sa bahay. Kasi minsan, advance yung script, di ba? Walang ganun. Sa studio mo na makuha yung script. Doon mo na babasahin. Doon ka na, gusto mo nang bago, magpaalam ka lang. Anong babagoy para alam ng camera kung saan pupunta ang camera ng director. Yun lang. Eh, bukod sa mga artista, sino sa palagay mo naging close sa'yo? Ang close ko sa, Sundo mo, si Tawanan Brad ko. Pitt. Kami ni Brad Pitt. Kayo ni Brad Pitt. Kayo. Parang siya yung lagi kong kausap eh. Hindi naman ako masyadong sa mga artista. Nagdidirect din ba si Brad Pitt? Hindi, writer lang talaga. Writer lang talaga siya. Writer. Tapos nabigyan na ng break na mag-artista. Pero he started as writer, continuity writer ng Superstar. Continuity or tama, kasi si Olan head writer, siya ang continuity writer. Saka sa mga skit namin ni Kuya Germ, siya ang din sumusulat. Eh, pag kami Brad Pitt mag-usap, nakakaintindihan kami. Yung lumalabas ng natural namin. Nag-ano kami, jives kami. Pag mag-usap kami dalawa. Kumbaga, na-modify niya Meron na kaming story. rapport ni Brad Pitt. Maski siya, amin din naman niya na gano'n din siya. Pag ako kausap niya, maraming kalukuhan lumalabas. Proud din siya doon sa NPA. In fact, si Mitoy, nag-guest ako sa Pipito Mem na Loto. Sabi ni Mitoy, na nanonood daw siya during the time sa akin ng NPA. Meron siyang hindi nakalimutan sa aking eksena na napanood niya. Sabi ko, ano yun? Yung teacher ka? Yung about sa yung psychology, tuturo ako ng psychology daw. Alam ko yun. Maalala ko pa yun, psychology. Psychology is the study of ano ba yun? Psychology. There are two type of mental disorder. Neurosis. Neurosis. Ano ba yan? Susan Roses. Hindi ko na maalala. Pero si Bitoy, pag ano lang sa Bitoy, alam ni Bitoy. Ako hindi ko na maalala. Parang ganun. Pero bago tayo magpaalam, no? Pwede bang bigyan mo kami ng sample sa mga isa sa mga na-compose mo yung nag-viral? Yung kantang price tag ni GCJ. Kinanta ko yan. Actually, kinumpos ko yan noong 2011, pero naging viral yan noong 2013. Yung kinanta ko yan sa Luneta, yung 1 million people march ba yun? Oo. Nagkano kami, nakilala na yun during that rally. Kaya ni-request na kantahin ko. So kinanta ko yan. Yung, Pwede bang bigyan mo kami sample niya? tama-tama dahil usong-usod na yan eh, yung mga kurap. Oo. Hanggang ngayon, usong-usod. Oo, di nawawala yan. Hindi nalalaos yung mga kurap eh. Kaya hindi malalaos yung na-viral na kanta mo. Anyway, ito yung kanta. Kay sarap kumain ng rice, pero can afford the price. Karnit gulay at fish, gasolina at dilis, mga presyo'y nakakainis. Bakit ba tayo'y naghihirap habang ang iba'y nagpapasarap? Kahit anong sikap hanggat may mga kurap na ang bisis nila ay crime. Kukurakot sila doon sa left, kukurakot din doon sa right. Magdasal tayo, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, money, money. Ay naku na kayo ay huling, huling, huling. Mga sakim sa pera, gahaman sa kwalta. Tigilan nyo na ang mag-chiting-chiting pagkat kayo na ay buking-buking. Wag ganin sa pera, baka kayo makarma. Yeah. Ayos na. Ayan. Ayan po. Napanood din naman po yung ating mahal na kaibigan dito, si Paring Jograd. At naibahagi niya ang kanyang buhay, kwento, no? Sana may natutunan din po kayo sa napanood niyo po sa amin, sa naibahagi po namin kwento sa inyo, na kita niyo naman po si Paring Jograd dito, nawala ng trabaho. At least ngayon, pinipilit niya pa rin pong sikapin na may maibuhay pa rin po sa kanyang pamilya, hanggang sa nag-online po siya.
Ito rin po, antabayanan nyo lang po Bagong Pag-asa. na mailabas niya po ang kanyang produkto. Bukod sa online, magkakaroon po siya ng pwesto. Yun na lang po ang aming maitutulong din po sa kanya na mai-promote din po namin ang kanyang produkto, ang JFC, Jograd de la Torre Fried Chicken. Joe, bago tayo mamaalam, may magandang mensahe ka ba sa ating mga televiewers? Yung nga lang mga kaibigan, na suportahan nyo na lang muna po ang aking fried chicken, ang GFC, Jograd Fried Chicken House. Yun po ay mga gustong umorder, tawagan nyo lang po ako sa 0928-167-4707. Yun po, o di kaya i-PM nyo na lang ako sa messenger ko, Jog de la Torre. Oh. So ang mga produkto ko pong items ko po, meron akong GFC Special, meron akong GFC Pack of 6, at meron din akong Chicken Jog na solo, at saka Chicken Jog double yon. Dalawang hita yon, jog. So yun na po, GFC. Sa GFC, happy kami. Muli, ito po si Monche Gao Santos ng Coolboss TV Channel, ang inyong tagapagkwento sa programang Kwento Nyo, Kwento Ko. Welcome to Property Home Finders, your home, my home, our home, and this is your host, Mr. Dante Salamat, real estate licensed broker and TV personality. Alam nyo ba, napakasarap magkaroon ng sariling bahay. Kung pinaghihirapan natin yung pera at magkaroon ka ng ganito kagandang bahay, the best yung feeling na pinaghihirapang pera na lagay sa tamang valuable investment. At isa ito sa feature natin dito sa Property Home Finders, isa sa project na pinakamaganda dito sa 13 Martires, Cavite. So tingnan natin para mas entice kayo mag-invest. At ikaw ay OFW, naghirap ka sa abroad, magkaroon ng pera, pinaghirapan one of your priority goals in life. You are local, working hard, magkaroon ka ng sariling bahay. Tingnan natin para masarap yung feeling, value of money. Pasukin natin yung bahay na Broxton Park. Okay, this single attached unit is a 2 bedrooms unit. So we have the master's bedroom and another room for our kids, no? So meron din tayong dining area, living area. Of course, maganda dito, meron tayong 2 toilet and bath. Ground floor and at the second floor. So this is really fitted to those newlywed or maybe sa new family na merong anak, isa o dalawa. And the price is very affordable. Here at Broxton Park, we have 2 different designs of houses. We have the single attached and we have a townhouses. Aside from single attached, as what I've mentioned, meron din tayong townhouses, another quality products that we're going to offer to prospective clients. Townhouses features also 2 bedrooms and the price is really affordable. So try to invest now, right time to invest.
Wow! Ang sarap ng feeling magkaroon ng sariling bahay. Kaya advice ko sa lahat, bumili na kayo ng sarili nyong bahay. Alam nyo ba yung pakiramdam? Pagpasok mo sa loob ng bahay mo, may sarili kang kwarto, pwede kang magluto. Ramdam na ramdam mo na doon napunta yung valuable income na kinukuha mo, napunta sa valuable investment. Sariling income mo na pinaghirapan mo, napunta sa pagbili ng bahay, hard-earned money. Ito yung advice ko, panahon na para bumili ka ng bahay. Again, please tune in to our program, Property Home Finders, Your Home, My Home, Our Home, and this is your host, Mr. Dante Salamat, TV personality and real estate license broker.